We are the Couch Potatoes. So. Random facts, stories, movies, issues ating pag-usapan. and we are the Couch Potatoes. Toast. Welcome sa aming first ever episode ng The Couch Potatoes. So ayan, so today's we're starting it simple. Bakit nga ba The Couch Potatoes ang name ng podcast namin? The Couch Potatoes kasi it explains who we are and what we want and kung ano vibe ng podcast natin. Okay, quiz tayo. Question, may time ba na wala kang magawa tapos upo ka lang sa couch, phone, or manood ng TV ang ginagawa mo? Same here. Parang lahat tayo dumadaan sa ganun. Kaya naisip namin, why not gawing podcast yung vibe na yun? Chill lang, kwentuhan, pero may sense pa rin. Fun fact, alam nyo ba ang term na couch potato? Hindi. So, una sa lahat, ginamit ito noong 1976 sa US. At galing ito sa isang comic strip. At ibig sabihin noon ay mga taong mahilig tumambay, manood ng TV buong araw. Ganun pala yun. Oo nga no. Pero sa atin, di ba, hindi lang siya tamad, di ba? Kasi kahit tambay ka, pwede ka pa rin makipag-usap, mag-share ng kwento mo at maghanap ng random na bagay na interesting. Exactly. Kaya para sa podcast natin, Couch Potatoes means tambay, kwentuhan, pero may halong news, stories, games, and movies. Kahit ano, basta interesting. And hindi rin siya boring. Kasi kahit random lang, masaya pakinggan. Parang tropa na nag-usap sa kwarto, di ba? So, magpapakilala muna kami. Ako si Jake, your small potato, cute but real. At ako naman si Melvin, my big potato, kwentong type. Kyle's here, my mashed potato, smooth and chill. And I am Simon, your hot potato, laging hype. And kami ang The Couch Potatoes! Okay, so para sa ating unang episode ng ating podcast, ating pag-usapan ang kanta ni Justin Toller na Bulsa, na kung saan ang pre-release version ng kanta na ito ay ninakaw, na nagdulot ng pagka-copyright ng maraming artists at rappers, pati na rin ang mismong artist na gumawa nito ay na-copyright. Sa tingin nyo, ano kaya ang reaction ni Justin Toller dito? Siguro, tingin ko naramdaman ni Justin na para nagagalit, nalulungkot dahil nga ninakaw yung kanyang kanta na ginawa. Kayo, ano sa tingin niyo? Siguro na naramdaman niya nun na since nabulsa din yung yung kanta niya, nang hinayang siguro siya kasi sabi niya din 'di ba na matagal niya din na ginawa to, kinompose. Oo din. Yun. The same, yeah. Yung sige. ganun. Nang galit, nang hinayang. Oo. The same lang din sa mga sagot nyo. Same lang din. So, syempre gawa mo yun, di ba? Sarili mong gawa tapos nanakawin din. Tapos ang ironic din kasi ng di ba yung title na is Bulsa. Tapos binulsa din, di ba? Ang ironic. Kaya yun siguro yun yung naramdaman niya. Same lang sa sagot niya na nagalit din siya. Sino bang hindi magagalit dun, di ba? Pre-released version pa nga lang, ininakaw na kaagad. Tapos, marami rin mga artists ang gumawa at nag-effort na gumawa ng lyrics para sa kantang yun. Kaya, tama lang yung galit dun, no? So, dito, anong mga aral kaya ang mga nakuha natin sa isyong nito? Lalo na sa mga small artists online, di ba? Ang napulot kong aral is bumoto tayo ng tama sa susunod na eleksyon para matanggal lahat ng mga korap sa gobyerno at matulungan tayo ng susunod na ihahalal natin yung alam natin, kilala natin at alam natin hindi mangungurakot sa bayan. Oo, agree ako kay Mashed Potato na dapat sa mga susunod na botohan, dapat tama na yung binoboto natin para yung bansa naman natin is umunlad naman kahit pa paano.
No. Para sa atin din naman yan kung sino yung boboto natin. Para din sa future natin. Ganun. Oh, tsaka dagdag ko pa yung dun din sa kanta ni Justin Talyer na since nabulsa nabulsa yung kanta niya. Dapat na hindi din tayo agad na magpo-post hanggat wala pang hanggat hindi pa authorized sa owner. So, dapat ipopost mo muna, di ba? Oo. Na ikaw talaga yung may-ari nun. Yung video na yun. Para hindi manakaw. Ikaw, hot potato. Kung ako naman, yung isa sa pinakamahalaga kong natutunan sa mga gantong gawa ay dapat, kung mga sining gawa, dapat meron tayong mga trademark, di ba? Para alam natin na sa atin yun. Kung nga sa music, sa kanta ni Justin Tellier, kung nga yung trademark niya is 3 beep, di ba? Ayun. Alam na natin na sa kanya yun. Para at least kung manakaw ito, alam natin kung sino yung gumawa na pwede natin gamitin sa mga kaso ng pagnanakaw. Pwede natin gamitin as proof na sa atin to, diba? Ikaw ba, small potato? Anong natutunan mo? So, sa akin naman, yung with regards na, di ba, dito sa mga small artists natin na TikTok content creator, and then, di ba kasi yun nga, gaya nga ng sinabi ni, Big Potato na dapat ensure mo na kapag magpo-post ka, dapat ikaw talaga yung may-ari ng video na yon. Kung kayo si Talyer, ano yung gagawin nyo kapag may gumamit o nagnakaw ng kanta nyo? Or mga nagnakaw ng mga gawa nyo? Ganun. Ano kayo maramdaman? Ako, siguro magagalit din ako. Pinaghirapan mo yan, tas nanakawin lang din. Oh. Anong gagawin mo pag nagalit ka, ganun? Parang gusto kong hanapin yung nagnakaw. Gusto kong itakulong para matigil na yung mga pagnanakaw. So for example, di ba, super anonymous nang nagnakaw. Paano siya mahanap? Diba? Yun lang. Yun lang. Yun lang, mahirap. Ikaw nga, Big Potato. Anong gagawin mo pag nalaman mong may nagnakaw ng gamit mo? Nagnakaw? Oo. Siguro, direkta report. Report agad? Kanino? Report kay Silvana. Report. Basta, ganun, report. Kasi panghinayang nga naman na pag ganun, mananakaw lang. Pinaghirapan. Same lang din sa sinabi nyo na magagalit. Siyempre, gawa mo yun, sarili mong gawa. Manghinayan din. Yun nga, gagawin ko rin yun. I-report sa may otoridad. Tapos, para matulungan ka, di ba? Gaya ng ginawa ni Talyer na nagpatulong siya sa mga otoridad at mga taong sumusuporta sa kanya para mabawi uli. Ang ginawa niya. Ikaw nga, hot potato. Anong masasabi mo? Kung ako, ang gagawin ko, ipapakaso ko to malamang sa otoridad, di ba? Gaya ng mga lawyers. Kasi, grabe nga naman, daming mga nanakaw talaga dun. Pati mga pinaghirapan ng mga ibang artist na mga beats, tas lyrics. Ayun. Dito na nagtatapos ang ating kwentuhan. Yeah. So yun nga mga natutunan natin sa kantang ito. Doon At sa mga issue na napapanahon ngayon. Kaya dapat kapag magpo-post kayo, siguraduhin nyo kayo may-ari para hindi manakaw. Ganun. At sana hindi na ito maulit sa future or ngayon. Kaya sana marami kayong natutunan dito sa aming pagkikwentuhan. Kasama kami, hot potato, small potato, mashed potato, at si hot potato, big potato, small potato, at mashed potato. Dito lang sa The Couch Potatoes.